Magandang araw mga kapatid at panalangin kong nasa mabuti kayong kalagayan ngayon sa ngalan at presensya ng ating Panginoong Hesus. Kung babasahin natin ang 1 Kings chapter 11, ang kasalukuyang hari na si Solomon ay tinalikuran ang Panginoon ng Israel kaya sinabi sa kanya ng Diyos ang ganito: "Dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanya. Magtitira ako ng isang angkan alang-alang sa aking lingkod na si David at dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod." Ano ba ang nangyari sa kaharian ng Israel pagkatapos ng paghahari ng pinakamatalinong hari ng Israel na si Solomon? Nang mamatay si Solomon pagkatapos maghari ng 40 years, pumalit sa kanya ang panganay niyang anak na si Rehoboam at nangyari ang paghihirang sa kanya bilang hari sa Shechem. Pagkatapos ng koronasyon ni Haring Rehoboam at makabalik si Jeroboam mula sa Egypt kung saan siya nagtatago sa panahong pagpapapatay sa kanya ni Haring Solomon, ay pumunta siya kasama ang mamamayan ng Israel kay Rehoboam at hininging pag-aanin niya ang pinapatupad sa kanilang iniutos ng kanyang amang si Haring Solomon, kung saan sumagot si Rehoboam na bigyan siya ng 3 araw para pag-isipan ito. Nagtanong siya sa mga tagapamahala na naglingkod sa kanyang ama kung ano ang payo ng mga ito tungkol sa hiling ng mga mamamayan ng Israel, kung saan sumagot ang mga tagapamahala na dinggin niya ang mga hinaing ng mga mamamayan para maglingkod ang mga ito habang buhay. Ngunit hindi sinunod ni Haring Rehoboam ang payo ng mga tagapamahala at nagtanong siya sa mga kababatan niyang naglilingkod sa kanya at sinabi nilang dapat mas mabigat pa ang mga pinapatupad sa kanila ni Haring Rehoboam kaysa sa pinatupad ng kanyang ama. At ito ang sinunod ni Haring Rehoboam nang sagutin niya ang mga mamamayan ng Israel. Nang bumalik ang mga ito 3 araw pagkatapos ang pakikipag-usap ng mga mamamayan kay Haring Rehoboam. Dahil dito, napagtanto ng mga Israelita na wala silang maaasahan sa bagong hari ng Israel na mula sa angkan ni David. Nagrebelde ang mga mamamayan ng Israel at nagtago si Rehoboam, at nang mabalitaan nila nang bumalik si Jeroboam, ay ipinatawag siya ng mamamayan ng Israel at ginawa siyang hari ng 10 lipi ng Israel. Ngayon, ang lipi lamang ni Juda ang tapat sa paghahari ng angkan ni David at tinawag nila ang kanilang teritoryo kung saan nasa timog sila bilang kaharian ng Juda. At ang kaharian naman ng 10 lipi ng Israel sa hilaga ay pinamumunuan ni Haring Jeroboam. May pagkakataon pa na sasalakayin sana ni Haring Rehoboam ang kaharian ng Israel sa hilaga para bawiin ang 10 lipi, ngunit sila'y pinigilan ng Panginoon at sinabing huwag makipaglaban sa kapwa Israelita dahil ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang propesiya na sinabi ni Propeta Ahaya kay Jeroboam. At mababasa natin yan sa 1 Kings chapter 11 verses 29 to 39. At dahil ito na rin ang parusa na sinabi ng Panginoon kay Haring Solomon. Kung nais mong mabasa ang buong kwento sa paghahati ng Israel, ay basahin mo ang 1 Kings chapters 11 and 12. Maraming salamat sa panonood, at kung nais mo pa ng ganitong video ay mag-subscribe ka na, at laging tandaan, sa pangyayari sa buhay ni Solomon at Rehoboam, manatiling tapat sa Panginoon. God bless and goodbye.